Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan, narito na ang tubig ng Banahaw necklace natin. Pasensya na kung sobrang tagal na wala nito. Kakauwi lang namin, galing kami doon kung saan kinukuha yung tubig ng Banahaw sa tubig ng Banahaw Waterfalls. Tapos pinabasbasan pa namin to kaya sobrang tagal niyang nawala. Well anyways, nandito na uli siya. Marami uli tayong stocks nito mga kabayan. Pero mabilis din to magkaubusan. Eto siya. May laman na tubig ng Banahaw sa loob mga kabayan. Sagutin ko lang din yung katanungan tungkol dito sa tubig ng Banahaw necklace mga kabayan para dun sa mga nakabili. Ang sinabi nila nauubos yung laman sa loob kahit hindi nila binubuksan o may mga pagkakataon daw na umiitim yung tubig sa loob. Dalawang senyales yan kapag umiepekto na yung tubig ng Banahaw sa inyo. Nauubos yung tubig or umiitim yung tubig. For cleansing, ang gamit ng tubig ng Banahaw, ibig sabihin merong nililinis sa inyong katawan or merong nililinis sa inyong kaluluwa or meron ding posibilidad na inililigtas kayo sa anumang kapamakan. Kapag naubos ang laman ng tubig mga kabayan nitong necklace, para hindi na kayo bibili nito, kumuha din kami ng maraming tubig na merong basbas pa rin galing sa tubig ng Banahaw. 100 ml na to mga kabayan. So ang gagawin na lang, i-refill nyo yan dito. Ganon kasimple. Sa mga interesado mga kabayan, nariyan ang link ng Facebook page sa comment section or pwede na kayong dumiretso sa Shopee. Pero kung gusto nyo magtanong, pwede dyan sa Facebook page. Maraming salamat. At dahil sa bagong anyo ni Erwel, hindi na nahirapan ang binata sa pagpapaliwanag sa ina. Sinabi na lang nito, natagpuan niya ang paslit sa daan. Wala na itong mga magulang. Dahil likas na maawain ang nanay ni Santi, inampon na lang nito ang inaakalang normal na bata. Pagsisinungaling yung ginawa natin ah. Pero sa ngayon, nakakabuti to. Mahihirapan yung nanay mo na unawain kung ano yung totoong dahilan eh. Wika ni Erwel sa boses na bata. Alam ko Erwel, patawarin sana tayo ng Diyos sa pagsisinungaling natin kay nanay. Pero alam ko namang maiintindihan niya din yun eh. Kaya bilisan mo na. Kailangan na nating umalis. Mauli ka na sa klase. Pag-uusap ng dalawa. At para mapagtakpa ng husto ang pagkatao ng anghel, pinili ni Santi na papasukin ito sa paaralan, kagaya ng mga normal na bata. Naging pabor ito kay Erwel dahil marami siyang natutunan tungkol sa pamumuhay ng mga tao sa lupa. Pagkatapos ihatid sa paaralan, dumiretso ang binata sa pinapasukang trabaho. Dinadaanan na lang niya ito sa hapon para sunduin. Ganito ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Tuwing Biyernes ng hapon hanggang Linggo, nanggagamot si Santi sa kanilang tahanan. Naging maayos naman ang lahat, hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa kanila. Humingi ito ng tulong dahil unti-unting nauubos ang kanyang mga alagang hayop. Santi, pasensya ka na iyo kung sa'yo ko lalapit ha. Pero wala na kasi ako malapitan tungkol sa kaso ko eh. Kahit ang mga otoridad, hindi rin makatulong. Wika ng matanda. Naitago na lang natin sa mangalang Mang Tiboy. Nagmamay-ari ito ng malawak na bakahan at kambingan sa lugar. Ayon sa matanda, unti-unti na siyang nalulugi dahil sa pagkamatay ng mga alaga. Wala pong problema yon Mang Tiboy. Pero may dumapo bang sakit sa mga alaga mo? Sa pagkakaalam ko, wala namang nabalitang sakit ng mga hayop dito sa atin eh. Tugon ni Santi. Hindi ko din alam, Santi. Sa totoo lang, bakahan ko lang yung sinasalanta na kung anumang salot dito eh. Hindi ko alam kung bakit pero unti-unting nawawala yung ipinundar kong kabuhayan. Sana matulungan mo ko.
Napatingin si Santi kay Eruel na nooy naglalaro ng maliit na sundalo sa sahig. Puntahan mo na po, Kuya Santi. Sasama din po ko. Gusto ko po kasing makakita ng mga baka at kabayo eh. Wika ni Eruel. Sa ganitong paraan kinukumpirma ni Eruel na hindi pangkaraniwan ang problema ng idinudulong kay Santi. Kaya hindi na ito nag-aksaya pa ng panahon. Mabilis nag-ayos ang binata. Bumiyahe papunta sa lugar ni Mang Tiboy. Medyo malayo na ito sa kanilang lugar, pero sakop pa din ng bayan. Makikita ang malawak na kapatagang punong-puno ng berdeng damo. Nagkalat sa paligid ang mga kambing at bakang inaalagaan ng matanda. Namangha si Santi sa lawak ng lupang pagmamay-ari ng matanda. Pagkarating sa tahanan nito, tumambad ang ilang patay na kambing. Hinakot ito ng mga tauhan ng matanda. Nilapitan ni Santi ang isa sa mga ito. Napansing tila sinisipsip ang dugo ng kawawang hayop. Hindi lang kambing ang naging biktima ng kung anumang nilalang ang nananalata, ngunit maging baka at ilang alaga nitong baboy. Ayon pa sa tauhan ni Mang Tiboy, kadalasang buntis na hayop ang namamatay. Naglakad pa sa paligid si Santi at Eruel. Dito nila pinag-usapan kung ano ang posibleng dahilan ng maraming pagkamatay ng mga hayop. Sa nakikita ko, Santi, mukhang sigbin yung may gawa nito sa kanila eh. Pero hindi ako sigurado. Mas mabuti pa rin magmatsyag tayo ng mabuti. Wika ni Eruel. Oo, Eruel. At mukhang dito tayo magpapalipas ng Sabado at Linggo. Halika, puntahan natin ang bakan. Baka sakaling may makuha tayong sagot dun. Pag-uusap ng dalawa. Pagkarating sa bakan, nakita nila ang isa sa mga tauhan ni Mang Tiboy na itago na lang natin sa pangalang Henry. Halos kasing edad lang ito ni Santi. Akmang papasok na sana sila sa bakahan, ngunit pinigilan ito ni Henry. Huwag kayo basta-bastang papasok dyan, delikado. Masyadong mabangis ang alagang toro ni Mang Tiboy eh. Baka mapahamak yung batang kasama mo. Wika ng binata. Ayon dito, wala sa mga tauhan ng matanda ang nangangahas na pumasok sa lugar. Makikita naman ito sa mahabang damong nasa paligid ng kulungan. Napansin ni Santi ang kakaibang bakas ng mga paa sa gawing dulo ng kwadra. Hindi ito mula sa mga baka, kaya dali-daling pumasok ang binata upang tignan ito sa malapitan. Sandali lang pare. Ay, naku, oo, naloko na. Wika ni Henry. Hindi na nito nagawang pigilan si Santi. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita na ang mga bakas mula sa paa ng malaking hayop. Sigurado si Santi na hindi ito mula sa alagang baka ng matanda. Sariwa pa ito. Eruel, mukhang hindi sakit ang dumali sa mga alaga ni Mang Tiboy. Wika ni Santi. Oo nga, parang galing sa malaking aso. Tignan mo yung bakas oh. Pag-uusap ng dalawa. Naputol ito nang marinig nilang sumigaw si Henry. Ay pare, lumabas na kayo dyan. Paparating na ang toro ni Mang Tiboy. Wika nito. Nakarinig ang dalawa ng malakas na dagungdong ng mga paa. Pagkalingon nila, isang malaking toro ang mabilis na paparating sa kanilang kinaroroonan. Tumayo ang binata. Hinarangan si Eruel. Ngunit hinawi siya ng paslit. Itinapat ang palad sa nagwawalang toro.
Laking gulat ni Henry nang makitang unti-unting bumabagal ang malaking hayop hanggang sa maglakad ito ng marahan papunta kay Erwel. Marahang idinikit ng toro ang ilong sa palad ng paslit. Nagbuga ng hangin sa ilong. Sabi nila mabangis ka daw? Hindi naman eh. Ipinagtatanggol mo lang yung pamilya mo, di ba? Tama ba ako? Marahang lumuhod ang toro hanggang sa tuluyan nitong nahiga sa lupa. Maya-maya pa naglabasan mula sa kulungan ang isang inahing baka. Meron ding isang guya. Dito pa lamang naunawaan ni Santi at Henry kung bakit naging mabangis ang toro. Pare, maaari mo bang tawagin si Mang Tiboy? May papakita kami sa kanya. Wika ng binata. Dali-dali namang sumunod si Henry. Isinalaysay nito ang ginawa ni Santi at Erwel. Nung una ay hindi makapaniwala ang matanda. Ngunit nang makita ng dalawang matang nakasakay sa likod ng toro si Erwel, napailing na lang ito. Ay, tignan mo nga naman oh. Wala sa atin ang nakapagpaamo sa torong yan ah. Pero tignan mo yung paslit oh. Nagawa pang sakyan. Paglapit ni Mang Tiboy kay Santi, pinaliwanag ng binata ang mga obserbasyon. Mang Tiboy, sa palagay ko po isang malaking hayop ang nananalanta sa bakahan nyo. At batay na din sa mga bakas na ito, malaking asong may gawa ng lahat. Wika ni Santi. Pero wala naman akong narinig na balita tungkol sa hayop na sinasabi mo. Kasi malayo naman sa gubat itong bakahan ko. Kung tutusin, 2 kilometro na lang syudad na. Tugon ni Mang Tiboy. Ayon po kasi sa toro nyo, nagtatago daw po sa anino yung sumasalakay. Wika ni Erwel. Nagulat si Mang Tiboy sa sinabi nito. Ano ka mo, sabi ng toro. Konti na lang, isipin ko may kakayahan kang makipag-usap sa mga hayop, bata ka ha? Tugon ni Mang Tiboy. Sa palagay ko, tama ang sinabi ni Erwel. Hindi po pangkaraniwang hayop ang may gawa nito. At kailangan pagandaan. Dahil pwedeng pati kayong mga tao dito sa bakahan madadamay. Wika ni Santi. Nag-ikot sila sa paligid. Nakita din ang ilang pang mga bakas ng nilalang. Pinag-aralan ni Santi ang lugar. Inalam kung saan maaaring umatake ang kalaban. Walang katiyakan ang binata kung ano ang kanilang sasagupain. Ngunit panatag ito dahil nasa tabi niya si Erwel. Matapos ikutin ang lugar, sinabi nito kay Mang Tiboy ang binabalak. Medyo kinabahan ng matanda sa sinabi nito. Ngunit sinigurado ni Santi na walang mangyayaring masama sa kanila. Manatili lang po kayo sa tahanan at huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. O hindi kaya naman, hanggat hindi sumisikat ang araw, huwag kayong lalabas. Wika ng binata. Nagpatuloy na ito papunta sa isang kubo kung saan nakatira ang isa sa mga tauhan ni Mang Tiboy. Nagdadalang tao ang asawa nito, kaya malakas ang kutob ng binata na ito ang susunod na pupuntahan ng nilalang. Nag-antay sina Santi at Erwel sa labas ng bahay. Nagkubli silang dalawa sa isang puno habang pinakikiramdaman ang paligid. Santi, gamitin mo yung sabulag na itinuro ko sa'yo. Dahil kung sakaling aswang man yung kalaban natin, paniguradong maaamoy ka nun. Wika ni Erwel. Kagad inusal ni Santi ang dasal. Ilang sandali lang,
May narinig silang kaluskos mula sa makapal na damo sa paligid ng tahanan. Medyo malayo ang kanilang kinaroroonan, kaya't kitang-kita nila ang anumang kumikilo sa paligid. Maya-maya pa, may nakitang gumagapang ang binata. Ngunit laking pagtataka nito. Hindi naman aso ang nasipat, kung hindi isang taong walang saplot. Tatayo na sana si Santi nang bigla siyang pigilan ni Erwel. Sandali lang. Tignan mo kung anong gagawin ng taong yan. Hindi ka pwedeng sumugod ng basta-basta, Santi. Wika nito. Nanatiling nakaupo si Santi sa tabi ni Erwel. Hinihintay ang susunod na gagawin ng nilalang. Tumayo ito. Tumingala sa liwanag ng buwan habang sinasapu ang dibdib. Kitang-kita ng binata ang unti-unting pagbabago ng anyo. Naging malaking aso. Kumpirmado, Erwel. Aswang nga ang kalaban natin. Wika ni Santi. Nahalata ni Erwel ang takot sa boses nito. Bahagya ding nanginig ang kamay ng binata ng mga sandaling iyon. Ito ang ikalawang inkwentro niya sa isang aswang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung gaano kalakas ang nilalang. Pagtiwala ka sa kakayahan mo, Santi. Mahabang panahon ang ginugol mo upang magsanay. Kaya alam kong mas malakas ka na kung ikukumpara noon. Wika ni Erwel. Tumayo ang binata. Hinalikan ang kanyang medalyon at nag-usal ng mga dasal bago binunot ang itak. Ito na nga siguro ang pinakamalalang engkwentro ko sa aswang, Erwel. Patnubayan na sana ako ng Diyos Ama. Wika ni Santi. Mabilis itong tumakbo papunta sa kinaroroonan ng nilalang. At nang maramdaman itong paparating si Santi, kaagad itong kumaripas ng takbo. Mabilis namang hinabol ng binata ang nilalang. Sa tulong ng matinding pagsasanay, nagawa niya itong abutan. Maliban sa kakayahang pisikal, may kaalaman din sa Tigalpo si Santi. Malaki ang naitulong nito upang pabagalin ang takbo ng nilalang. Sa bandang huli, hindi na nito kinaya ang bigat na mga dasal na binabato sa kanya ni Santi. Napahinto ang nilalang at napilitang harapin ang binata. Nanatili itong nakatayo at hinihintay si Santi. Nang makalapit na ang binata, sinubukan niya itong kalmutin. Mabilis naman itong nakaiwas. Inundayan ng taga sa likod ang malaking aso. Umatungal ito ng malakas. Muling tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng lugar. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya maramdaman ng binata. Inikot ni Santi ang tingin sa paligid, ngunit tila tumakas na ito. Aalis na sana ang binata sa lugar nang may kung anong gumalaw mula sa likuran. Huli na nang lingunin niya dahil papasugod na ang malaking aso. Napayuko na lang si Santi. Inantay ang pagtama ng kuko ng aswang. Ngunit ilang segundo lang ang nakalipas. Wala pa ring dumidikit na kahit ano sa balat niya. Napaangat ito ng tingin. Nakitang nakaharang si Erwel habang sinasalag ang kamay ng aswang. Sa pagkakataong iyon, ang binatang anyo ng anghel ang nakita ni Santi. Ano pang tinutunganga mo dyan? Hindi siya nag-iisa. Tumayo ka dahil papasugod na din ang mga kasama niya. Dali-daling tumayo si Santi. Nakita ang isa pang malaking aso mula sa kanilang likuran. Sinalubong niya ito ng atake gamit ang hawak na itak. Bago niya itarak ang sandata, inusalan niya ito ng dasal.
Bumaon ang itak sa katawan ng nilalang, ngunit mabilis din itong nakatakas. Hahabulin pa sana ni Santi ngunit kagad itong naglaho sa dilim. Samantalang si Eruel, tuloy pa din sa pakikipaglaban. Nagpa siya ang binatang makisali. Pinagtulungan ng dalawa ang nilalang hanggang sa tuluyan itong mapasuko. Akmang tatayo na sana ang aswang nang bigla siyang tapakan ni Eruel sa dibdib. Itinutok ni Santi ang itak sa leeg nito. Wala nang nagawa ang nilalang kung hindi manatili sa pagkakahiga. Unti-unti itong nagbago ng anyo. Isang lalaking walang saplot ang tumambad sa kanila. Huwag kayo masyadong mayabang. Dahil hindi dito nagtatapos ang lahat. Pwedeng mapapatay niyo ako. Pero siguradong babalik ang kapatid ko kasama ng mga kalahi namin. Wika ng aswang. Sabihin mo sa akin kung bakit kayo nananalakay. At bakit mga hayop ang pinapatay nyo? Tanong ni Santi. Kailangan ko bang sagutin ang tanong mo? Alam mo, pasalamat nga kayo dahil hindi tao ang pinatay namin. Nagugutom ang aming angkan dahil sa mga kagaya nyo. Hindi nyo kami nauunawaan. Marami sa inyo, hinuhusgan kami. Ngunit wala kayong alam kung ano ang nararamdaman namin. Tugon ng aswang. Kung ano man ang dahilan nyo, masama pa rin yan at kailangan yung pagbayaran. Wika ni Santi. Sige, kung yan ang sa tingin mong tama, ituloy mo. Total, yan lang naman ang tingin nyo sa aming mga aswang. Mamamatay tao, salot sa lipunan. Pero ni minsan, hindi nyo kami tinignan na kagaya nyo na may karapatang mabuhay. Bagyang natigilan si Santi. Napaisip sa mga narinig. Inalis nito ang pagkakatutok ng kanyang itak. Sinabihan si Eruel na hayaan itong makatayo. Pero Santi, kalaban ng isang to, hindi pwedeng pakawalan. Marami silang sasalantain kung sakali. Wika ni Eruel. Eruel, pakiusap. Ibalato mo na sa akin yung isang to. Ako mananagot kung sakaling manalanta sila uli. Tumango si Eruel at hinayaang tumayo ang aswang. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Baka pagsisihan mo sa uli. Napangiti si Santi at tumugon. Kung uulitin nyo man ang ginawa nyo dito, nangangahulugan lang na pinapatunayan nyo ang sinasabi ng mga tao. Matapos nun, umalis na si Santi. Sige na, aswang. Umalis ka na dito. Bago pa magbago ang isip ng kasama ko. Wika ni Eruel. Ikaw, alam ko kung ano ka. Bakit hindi mo ko tinuluyan? Tanong ng aswang. Wala sa akin ang pagpapasya. Gabay lang ako. Oo, tungkulin kong protektahan si Santi. Pero wala kong karapatang magpataw ng parusa. Tugon ni Eruel. Tumakbo na ang aswang papalayo sa lugar. Kinabukasan, kinausap ng dalawa si Mang Tiboy. Sinabi na lang ni Santi, isang mabangis na hayop ang pumatay sa mga baka. Sinigurado nito sa matanda na hindi na babalik pa ang nilalang. Laking pasasalamat nito dahil sa wakas ay makakatulog na sila ng maayos sa gabi. Sa kabila ng naganap,
Panatag din si Santi na hindi na babalik sa lugar ang mga aswang. Pagkawi ng dalawa, habang nasa daan ay muli siyang kinausap ni Eruel. Bumalik na ito sa anyong bata. Santi, bakit hindi mo pinatay yung aswang? Tanong ni Eruel. Hindi ko din alam, Eruel. Parang may kung ano ko naramdaman nang marinig ko yung sinabi ng aswang na yun. Para akong naawa. Basta, tignan na lang natin kung uulit pa siya. Napangiti si Eruel sa tugon ng binata. Kung ano man ang pasya mo, alam kong sinusunod mo lang ang puso mo, Santi. Malaki ang tiwala kong tama palagi ang pipiliin mo. Wika ni Eruel. Ilang araw ang nakalipas. Muling bumalik si Santi sa bakahan. Kinausap ang ilan sa mga nagtatrabaho doon. Ayon sa mga ito, hindi na bumalik pa ang mga mababangis na hayop. Naging mas tahimik pa ang lugar. Ngunit may napapansin silang lalaki. 3 beses sa isang linggo kung bumili ng kambing at baka. At swerte naman ng araw na yun. Bumalik ang sinasabi nilang lalaki. Kinausap ito ni Mang Tiboy. Nakatayo lang si Santi habang nakatitig sa kanila. Napalingon sa kanya ang lalaki. Matapos silang mag-usap ng matanda, nilapitan siya nito. Alam mo, utang ko sa'yo ang buhay ko. Salamat dahil hindi mo ko pinatay ng gabing yun. Ang buong akala ko, pare-pareho kayong mga tao. Meron palang ilan na malawak ang pag-unawa kagaya mo. Pero bata, hindi lang ako at ang pamilya ko ang aswang sa lugar na ito. Kaya mag-iingat ka. Wika ng lalaki. Bago ito tuluyang umalis, nagpakilala ito sa pangalang Mando. Ang totoo, Mando, mukhang ako ang namulat sa katotohanan na hindi lahat ng kagaya mo masama. Siguro nga mali ang kinamulatan kong kaalaman tungkol sa inyo. Sana sa susunod nating pagkikita, hindi na tayo magkaaway. Ikinagagala kitang makilala. Tugon ni Santi. Matapos ng usapang iyon ay bumalik si Santi sa kanyang tahanan. Nagulat ito dahil napakaraming tao ang nakapila sa labas. Natuwa ang mga ito nang makita ang binata. Kanina ka pa nila inaantay, Santi. Nakalimutan mo bang unang Biyernes ng buwan ngayon? Marami ang magpapabasbas ng gamit sa'yo. Wika ni Eruel. Pumasok ang binata. Sinimula ng gawain. Ngunit hindi nito inaasahan ang mangyayari ng araw na yun. Naupo ang isang lalaki sa kanyang harapan. Nakatitig lang ito sa binata habang nakangiti ng nakakaloko. Ikaw pala ang nababalitaan kong binatang manggagamot. Ang dinig ko, ikaw din ang nakapatay kay Mario. 5 taon na ang nakakalipas. Ikaw pala ang nababalitaan kong binatang manggagamot. Dinig ko'y ikaw din ang nakapatay kay Mario. 5 taon na ang nakakalipas. Wika ng lalaki. Nagtaka ang binata kung paano nitong nalaman ang kaganapan. Teka, ano pong sinabi niyo? Tanong ni Santi. Huwag ka nang magkaila. Walang lihim ang naitatago sa isang kagaya ko. Huwag kang mag-alala dahil wala kang magiging problema sa akin. Basta huwag ka lang magiging tinik sa lalamunan ko. Tugon ng lalaki. Nagulat siya sa sinabi nito. Bagyang nag-init ang ulo ng binata.
Pinagbabantaan mo ba ako? Baka nakakalimutan mong nasa pamamahay kita. Tugon ni Santi. Ngumiti ng nakakaloko ang kausap. Wala kong pakialam kung nasaan man ako. At isa pa, alam kong hindi mo ko kayang galawin dito. Napakaraming tao at wala naman akong ginagawa sa'yo. Sige ka, ikaw ang lalabas na masama sa kanilang mga mata. Tugon nito. Sabay tapik sa balikat ni Santi. Sino ka? At ano ang pakay mo sa pagpunta mo rito? Tugon ni Santi. Mahahalata na ang galit sa kanya. Ako si Estong. Sa ngayon, hindi mo na kailangang malaman kung ano ko. Basta pakinggan mo lang ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang magiging tinik sa lalamunan ko, manggagamot. Tugon ni Estong at tuluyan ng lumabas ng tahanan. Sinundan nito ng tingin ni Santi. Sakto namang paparating si Padre Ponce. Nagkasalubong ang dalawa. Napayuko si Estong na tila iniwasan ang tingin ng pare. Pagpasok sa tahanan, kagad itong nag-usisa. Anong nangyari, Santi? Bakit parang mainit ang ulo mo? Tanong ni Padre Ponce. Wala naman po, Padre. Napakayabang kasi ng tao na yun, oh. Biruin mo, pumunta pa dito para takutin lang ako. Kakilala niyo ho ba yun? Tugon ni Santi. Naupo si Padre Ponce at nagsimulang magkwento. Oo, kilala ko ang taong yon. Ay talagang may kayabangan siya. Arugante kung magsalita. Bakit? Ano bang sinabi sa'yo? Tanong ni Padre Ponce. Ang sabi niya po sa akin, huwag daw akong magiging tinik sa lalamunan niya. Tugon ni Santi. Talagang sasabihin niya sa'yo yon. Banta ka para sa kanya. Santi, kilalang mambabarang si Estong. Nanlaki mga mata ni Santi sa sinabi ng matandang pare. Mambabarang? Sigurado po kayo, Padre? Bakit wala akong naramdaman sa kanya? Tanong ni Santi. Oo, Santi, sigurado ko. At wala ka talagang mararamdaman sa kanya. Dahil mahusay siya pagdating sa sabulag. Ito ang dapat mong pag-aralan. Dahil kung sakaling magkaharap kayo, ang pagtuntun sa kanya ang magiging pinakamalaki mong problema. Tugon ni Padre Ponce. Bagamat kahit papano may alam si Santi sa sabulag, hindi ito kasing taas ng kaalaman ni Estong. Kung ganun, Padre, ano pong maaari kong gawin? Sa ngayon, ipinapayo ko na iwasan mo munang makabangga si Estong. Pero alam kong mahihirapan kang gawin yon. Lalo pat sari-sari ang nagpapagamot sa'yo. Pero hanggat maaari, huwag kang gagawa ng kahit anumang maaaring ikagalit niya. Aalis na muna ako at may kailangan akong puntahan. Pagbalik ko, saka natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Pag-uusap ng dalawa. Dumaan lang si Padre Ponce upang kamustahin ang kalagayan ng binata. Habang pinagmamasdan si Padre Ponce, bigla namang nagsalita si Eruel mula sa kanyang likuran. Bakit parang takot na takot ka dun sa lalaking yun? Nakalimutan mo ba kung anong klaseng kapangyarihan yung meron ka? Napatingin si Santi sa paslit. Ang totoo, Eruel, hindi naman ako natatakot sa kanya eh. Naiinis ako kasi hinayaan ko siyang bastusin ako sa sarili kong pamamahay. Ngunit gaya nga ng sinabi ni Padre Ponce,
Pipilitin ko muna siyang iwasan. Tugon ni Santi. Iwasan? Paano kung hindi na pwedeng iwasan? Iiwas ka pa din. Tanong ni Eruel. Sabay lakad palabas. Napaisip si Santi dahil tama ang sinabi ni Eruel. Ngunit sa kabila ng katotohanang may malakas siyang kakampi, hindi maiwasan ng binata ang mag-alala. Kinabukasan, inutusan siya ng ina na pumunta sa bayan upang mamili ng mga pangangailangan. Lagi nitong kasama si Eruel at hindi nila akalain na muling makakasalubong si Estong. Pilit umiwas ang binata, ngunit tila sinasadya ng kapalarang pagtagpuin ang landas nila. Oh, ikaw na naman. Hindi ba't sinabihan na kita kahapon? Talaga bang sinusubukan mo ko? Wika ni Estong. Nagpunta ako dito para mamili. Hindi para sundan ka o kung ano man yang nasa isip mo. At saka, hindi ko alam na pagmamay-ari mo pala yung merkado. Tugon ni Santi na lalong nagpainit ng ulo ni Estong. Talagang hinahamon mo ko. Sige, total hindi ka nakinig sa akin. Humanda ka. Dahil sa susunod nating pagkikita, magtutuos tayong dalawa. Muling wika ni Estong. Kagad siyang umalis. Susundan pa sana ito ni Santi, ngunit pinigilan siya ni Eruel. Hayaan mo na muna. Antayin mo yung sinasabi niyang muling pagkikita. At doon mo ipakita ang lakas nating dalawa. Wika ni Eruel. Matapos ay kagad na silang lumakad pauwi. Pagdating sa tahanan, hindi mapakali si Santi. Nararamdaman itong may masamang mangyayari at hindi nga nagkamali ang binata. Ilang sandali lang ay dumating si Estong kasama ang isa pang lalaki. Lumabas ng tahanan si Santi upang harapin ito. Nawala na sa isipan ng binata ang mga bilin ni Padre Ponce dahil na din sa kayabangang ipinakita ni Estong. Talagang malakas ang loob mong sumunod dito sa pamamahay ko. Pinagbigyan lang kita nung una eh. Namiyasa ka na. Pasensya na ha. Pero hindi lahat ng tao maaari mong takutin. Wika ni Santi. Ngumiti ng nakakaloko sa Estong at nagsalita. Ganun ba? O sige, tignan natin kung hanggang saan ang yabang mo. Pero hindi ngayon ang araw ng pagtutuos natin. Antayin mo ang unang atake ko, binata. Tignan natin kung gaano ka kagaling bilang manggagamot. Matapos magsalita ay kagad na itong umalis. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya pinalampas si Santi. Dali-dali itong bumunot ng itak. Sinugod ang mambabarang, ngunit laking gulat ng binata nang bigla itong maglaho sa kanyang paningin. Sinabi ko naman sa'yo na antayin mo ang una kong atake. Masyado kang atat. Huwag kang mag-alala. Darating tayo sa gusto mong mangyari. Pero sa ngayon, makikipaglaro muna ako sa'yo. Nakatingin lang kay Santi ang kasama nitong lalaki. Ilang sandali pa ay nagpakita si Eruel sa anyong binata nito. Mag-iingat ka sa lalaking yan, Santi. Hindi siya pangkaraniwang tao. Wika ni Eruel. Tignan mo nga naman. Mukhang magiging maganda ang labang ito.
May kaibigan ka rin palang malakas. Sabihin mo sa akin, anong uri ka ng nilalang? Tanong ni Estong. Wala kang pakialam. Makikita mo na lang sa oras na magsimula ang laban natin. Tumawa ng malakas si Estong at muling nagsalita. Ang totoo, nagsimula na ang laban natin kanina pa. Napaatras si Santi. Nakaramdam ito ng kakaibang enerhiya mula sa kalaban. Nilingon ng binata si Eruel. Kaharap naman ito ang lalaking kasama ni Estong. Ituon mo ang pansin sa taong yan, Santi. Ako na ang bahala sa isang ito. Wika ni Eruel. Hinawakan niya ng maigpit ang itak. Akmang susugod na sana. Biglang nanigas ang katawan nito. Sa palagay mo, magagawa mo kung talunin gamit ang itak na yan. Pasensya na. Pero hindi ako tatabla ng sandata mo. Unti-unting bumigat ang katawan ni Santi. Napalood ito. Ilang sandali pa ay nabitawan ang sandata. Sinubukan niyang makagalaw, ngunit wala siyang magawa. Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka lang maging tinik sa lalamunan ko. Wala kang magiging problema sa akin. Pero anong ginawa mo? Alam mo bata, hindi lang ikaw ang nakalaban kong manggagamot. At lahat sila, pinadala ko sa impyerno, kasama ang mga gabay nila. Wika ni Estong. Muli itong napatingin kay Eruel na nooy patuloy na nakikipagsagupaan. Pasensya na, pero mukhang hindi mangyayari sa amin ang sinapit ng mga nauna mong kalaban. Wika ng binata. Habang patuloy pa ding pinanlalabanan ang tigalpong binabato ni Estong. Anong sinabi mo? Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka ngayon? Nakadapa ka sa lupa, kagaya ng mga nauna kong kalaban. Ganyan din sila. Mamamatay ka din! Tugon ni Estong. Napangiti si Santi at tinuro ang kaibigan. Nanlaki ang mga mata ni Estong nang makitang inaapakan ni Eruel ang ulo ng kasama nitong demonyo. Ngayon ko lang napansin, no? Demonyo pala yung kasama mo. Pero pasensya na. Seraphim ang kaibigan ko. Wika ni Santi. Kasabay nito ang pagputol ni Eruel sa ulo ng demonyo. Kaya pala malakas ang loob. Dahil pagmamay-ari pala ng demonyo ang kaluluwa mo. Pasensya na. Mukhang dito na magwawakas ang buhay mo. Kinumpas ni Eruel ang mga kamay. Tuluyang nakalas ang tigalpo kay Santi. Dali-daling tumayo ang binata at dinampot ang kanyang itak. Itinutok ito sa leeg ni Estong. Kung inakala mong nanalo ka na, nagkakamali ka. Hindi ako nag-iisa. Kung mapapatay mo man ako ngayon, siguradong may babalik para ipagiganti ako. Wika ni Estong. Asahan mo din na hindi kami titigil sa pagtugis sa kanila. Tugon ni Santi. Sabay tagpas ng ulo ni Estong. Gumulong ito sa lupa. Sa pag-aakalang patay na ito, naglakad palayo ang binata. Kaso nga lang napahinto siya nang biglang sumigaw si Eruel. Santi! Sa likod! Marahang napalingon si Santi. Nakitang tumayo ang katawan ni Estong. Kahit wala itong ulo,
Kumikilos mag-isa ang katawan. Sinugod nito ang binata. Mabilis naman itong umilag, ngunit patuloy siyang hinahabol. Anong nangyari? Bakit buhay pa rin ang katawan ni Estong? Tanong ni Santi habang pinipigilan ang kamay ni Estong. Wala nang kaluluwang nananahan sa katawan niya. Kaya kahit pagpera-perasohin mo, hindi yan mamamatay. Tugon ni Eruel. Inalapat nito ang palad sa likod ng katawan ni Estong. Laking gulat ni Santi nang bigla itong matupok ng asul na apoy. Ayon din sa anghel, hindi ito ang totoong katawan ni Estong. Ginamit niya ito upang ikubli ang totoong pagkatao at ang demonyong nakasagupa. Ito ang tagapagbantay. Tagapagbantay? Para saan? Tanong ni Santi. Kagaya naming mga anghel, ang mga demonyo ay nandito sa lupa na pag-utosang kolektahin ng mga kaluluwang naisanla sa kanilang Panginoon. Samantalang ang tungkulin naman namin, masiguradong tama ang landas na tinatahak ng mga naglilingkod sa Ama. Wika ni Eruel. Kung ganon, wala palang takas ang kaluluwa ni Estong kung sakali. Tanong ni Santi. Ganun na nga. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi yon ang totoong katawan ni Estong. Kaya huwag tayong magpapakasigurado dahil siguradong babalik siya upang gantihan ka. Pag-uusap ng dalawa. Napagtanto ng binatang malakas ang kalaban. Alam niyang anumang oras ay maaari itong bumalik. Makalipas ang 1 linggo ay bumalik si Padre Ponce. Kagad nitong kinausap si Santi. Meron siyang dalang lumang libro. Ang mga librong ito ay mula sa isang papailan. Nakasaad dito ang pamamaraan kung paanong tatalunin ng isang mambabarang. Maging ang paraang ginagamit nila. Kaya ang mabuti pa, pag-aralan mo ito. Mas mabuting alam mo ang kanilang kayang gawin. Nang sa ganon, may ideya ka kung paano ito kukontrahin. Wika ni Padre Ponce. Ang ibig sabihin po ba, pinag-aaral niyo ako ng pambabarang? Tanong ni Santi. Ganon na nga bata. Bakit? May problema pa. Hindi ba masama ang gawain nila? Bakit ko naman po pag-aaralan ng pamamaraan? Kaya ko naman silang talunin gamit lang ng taglay ko ngayon. Tanong ni Santi. Masyado kang nilalamon ng kayabangan, Santi. Nakita mo naman siguro ang nangyari nung kalabanin mo ang pinadala ni Estong. Kung wala si Eruel, malamang sumunod ka na sa yapak ng iyong ama. Muling wika ni Padre Ponce. Sabay lapag ng libro sa kamay ng binata. Ayoko pong pag-aralan ng kalamang nagbibigay ng sakit at pinsala sa mga tao. Ang misyon ko, manggamot, hindi manakit. Wika ng binata. Nahihirapan si Padre Ponseng ipaliwanag ang lahat sa kanya. Kaya sinabihan niya itong mag-ayos ng gamit dahil meron silang pupuntahan. Kinausap din ng pare ang ina nito upang ipaalam. Pumayag ang ina. Nang araw na yon ay umalis na sila. Saan naman po tayo pupunta, Padre? Sa pugat ng mga mambabarang para maunawaan mo ang lahat ng tungkol sa kanila. Nanlaki ang mga mata ng binata. Nakaramdam ito ng takot. Pugad ng mga mambabarang? Padre, papatayin niyo po ba ako?
Kung may balak kayong magpakamatay, huwag niyo po akong idamay. Wika ni Santi. Akmang tatayo na sana ito. Nang bigla siyang hawakan ni Eruel sa balikat, itinulak pabalik sa upuan. Kumalma ka nga, Santi. Masyado ka nag-iisip ng kung ano-ano eh. Sa palagay mo ba, hahayaan kitang mapahamak? Manalig ka kay Padre Ponce, pati na rin sa Diyos. Wika ni Eruel sa anyong bata. Huminga ng malalim ang binata. Sakay sila ng bus ng mga sandaling iyon. Walang nagawa si Santi kung hindi sumunod sa gusto ng pare. Medyo mahaba ang biyahe kaya nakatulog ang binata. Ginising na lang ito ni Padre Ponce. Nagulat ang binata dahil bumaba sila sa daang nasa gitna ng kagubatan. Anong klaseng lugar to, Padre? Bakit tayo dito bumaba? Tanong ni Santi. Hindi tayo pwedeng bumaba sa kabayanan dahil maaaring naroon ang galamay ni Estong. At isa pa, malapit na lang din dito ang pamayanan ng mga kaibigan kong mambabarang. Tugon ni Padre Ponce. Padre, sigurado po ba kayo dito? Baka mamaya, tayo pa ang gawing hapunan ng mga sinasabi mong kaibigan. Wika ni Santi. Natawa si Padre Ponce dahil halatang halata sa kanya ang takot. Ay nako, gusto mo bang manalo kay Estong? Opo naman, Padre. Kung ganon, alisin mo sa iyong isipan ang alinlangan. Tanggalin mo sa iyong puso ang takot para mas maunawaan mo ang mga bagay-bagay. Wika ni Padre Ponce. Maya-maya hinawi ng matanda ang mga baging sa kanilang harapan. Tumambad kay Santi ang maliit na pamayanan. Dahan-dahan silang naglakad papunta sa lugar. Kagad silang sinalubong ng mga mamamayan. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita si Padre Ponce, lalo na ang mga bata. Maligayang pagdating, Padre Ponce. Sayang, hindi niyo po nabutang buhay yung ama ko. Halika kayo sa bahay. Kasalukuyan po siyang nakaburol. Wika ng lalaki. Halos kasing edad lang ito ni Santi. Ngunit makahalata ang katalinuhan kung paano itong kumilos at magsalita. Ikinalulungkot ko ang pagpanaw ng iyong ama, Noel. Nga pala, kasama ko si Santi at ang paslit na ito, si Eruel. Pagpapakilala ng matanda. Nakipagkamay ang lalaki kay Santi. Ikinagagala kitang makilala, Santi. Ako nga pala si Noel, maligayang pagdating sa aming tahanan ha. Pagpasensyaan nyo na, ito pa yung nakita nyo. Wika ni Noel. Wala pong anuman. Ikinalulungkot ko yung pagkamatay ng iyong ama. At saka, Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Dahil meron pang dumating na isang lalaki. Mas matanda naman kay Noel. sa aming kaugalian, hindi kinakalungkot ang kamatayan. Bagkus kinakatuwa namin to. May paniniwala kaming ang kamatayan. Ito ang pinakamataas na uri ng kalayaan. Dahil sa oras na mamatay ang katawang tao, pinapalaya nito ang kaluluwa upang magbigay daan sa panibagong buhay na isisilang. Wika ng lalaki. Milano, ikaw pala yan. Kumusta na ang bagong pinuno ng tribong ito? Santi, magbigay galang ka sa taong yan. Siya si Milano, ang pinuno ng lugar. Kinuha ng binata ang kamay ni Milano upang magmano. Ikinalulugod ko po kayong makilala. Ang pangalan ko po ay Santi. Wika ng binata.
Biglang nanlaki ang mga mata ni Milano nang mahawakan ang kamay niya. Sabihin mo sa akin, kasama ba natin ngayon ang gabay mong Seraphim? Hindi nagsalita si Santi. Sa halip ay nilingon nito si Eruel na nooy nakikipaghabulan sa isang biik. Huwag mo sabihing ang paslit na yan. Yan ang katawang tao ng iyong gabay. Wika ni Milano habang nakatitig kay Eruel. Tama po kayo. Mabuti naman po at hindi na ako mahihirapang ipaliwanag sa inyo ang lahat. Nauunawaan ko ang kakayahan ng mga Seraphim. Siguro naman, naikwento din sa iyo ni Padre Ponce ang tungkol sa aming mga subanon at kung bakit namin siya naging matalik na kaibigan. Marahang umiling si Santi habang nakatingin kay Padre Ponce. Ay, pasensya na, Milano. Pero hindi ko pa nababanggit sa kanya. Ang totoo, ngayon palang nalaman ni Santi na kayo ay mga subanon. Tugon ni Padre Ponce. Napangiti naman si Milano, inakbayan ng matandang pare. Walang problema, Padre Ponce. Ako na lang ang magpapaliwanag sa iyo mag-aral. Ano nga palang dahilan ng pagpunta nyo? Tanong ni Milano. Nakaharap ng binatang yan si Estong. Ang totoo, nagkasagupaan sila sa isang labanan. Pero sa kasamaang palad, tau-tauhan ni Estong ang nakalaban niya. Naparito kami para lubusang maunawaan ni Santi ang tungkol sa inyong pamamaraan. Tumango si Milano. Muling nilingon si Santi na nakikipag-usap kay Noel. Mahirap talagang punuin ang sisidlan na puno na ang laman. Pero ipinapangako ko, mauunawaan ng batang yan ang tungkol sa aming mga mambabarang. Ang Ninuno.